Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sino mang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ng magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutyain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi mo na uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay may sasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay." Mga minamahal na kapatid ng mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ito po ang sinasabi ng ating Panginoon sa mga taong nagnanais na sumunod kay Jesus bilang kanyang mga alagad. No, dapat, kung ang isang tao ay nagtatalaga ng kanyang sarili upang maging alagad ng ating Panginoon, inaasahan sa kanya na walang magiging balakid upang mahalin ng taong ito ang ating Panginoong Jesus. Kahit ang pamilya, kahit ang ari-arian, kahit ang anumang material na bagay, hindi po ito makasasagabal sa kaniyang pagmamahal sa ating Panginoong Jesus. Yun po yung mensahe ng ating Ebanghelyo ngayon. Kung ikaw ay susunod kay Kristo, kung tayo ay nagnanais na maging tunay niyang mga alagad, 100% dapat ang ating pagmamahal sa ating Panginoon. Hindi dapat kulang, hindi dapat hati ang ating pagmamahal sa ating Panginoong Jesus. Kung meron nga lang pong 101%, no, yun po ang ating ibibigay sa ating Panginoon. Ang santo pong ating ipinagdiriwang ngayon ay isa pong napakagandang halimbawa ng paglalaan ng buong sarili, pagmamahal ng ganap sa ating Panginoong Jesus. San Carlos Borromeo po, siya po yung patron ng seminaryong pinanggalingan ko at napakaganda po ng kanyang buhay. Galing po siya sa isang mariwasang pamilya. No, siya po ay related sa mga Medici, yung mga mayayaman na pamilya sa Italia noong araw. Ang kanya pong mga kamag-anak ay yung pong mga makapangyarihan noong panahon na iyon. Yung uncle niya ay isa pong Santo Papa. Kaya naman po, noong pong siya ay nasa 20s pa lamang, ipinagkatiwala na po sa kanya yung pong gawain ng isang obispo, bagamat hindi pa po siya noordinahan. Masasabi po natin dahil sa siya'y kamag-anak ng Santo Papa, kaya po binigyan ng posisyon sa simbahan. No? At nung age 25, siya po ay hinirang na pari, and 4 months after naging obispo, at ipinagkatiwala po sa kanya yung pong Archdiocese ng Milan sa Italia. At dalawang katangian po ni San Carlos Borromeo ang makikita po natin sa ating pagninilay sa kanyang buhay. Una, si San Carlos Borromeo po ay naging instrumento ng pagpapanibago sa simbahan.
agent of renewal in the church. Ano po ba ginawa ni San Carlos Borromeo? Noong po kapanahunan niya, 1500s, doon na po nagsimulang umusbong yung pong protestantismo. So marami na pong mga tao ang nalayo sa simbahan at hindi na po sila naging maalam sa katuruan ng ating simbahan. At isa po si San Carlos Borromeo na naging pundasyon po ng tinatawag nating Council of Trent. Ito po yung konseho ng simbahan na kung saan ay nagkaroon ng pagpapanibago sa mga kasapi nito, mas naging maalab yung pagmamahal ng mga Katoliko sa kanilang pananampalataya. At dahil po sa Council of Trent, marami pong napanumbalik ng mga mananampalataya sa ating relihiyong Katoliko. At si San Carlos Borromeo po ay isa po sa mga kumbagay nagsulat ng maraming mga dokumento. Siya po yung nangasiwa sa kaayusan ng Council of Trent para po ang simbahan ay magkaroon po ng pagpapanibago. Isa po sa mga pagpapanibago na ginawa niya ay yung pong pagtatatag ng mga seminaryo. Noong araw po, bago pa po naging obispo si St. Charles, yung pong pagiging pari ay hindi naman po nag-aaral ng formal. Wala naman pong formal education, yung pong mga nagpapari noon. Siguro po, kapag ang isang pari nakakita po ng isang mahusay na bata, tuturuan lang po niya sa kumbento ng kanyang simbahan. Yung pong sakristan na yun. At pagkatapos po, iyaharap niya sa obispo para po maordinahan na upang maging pari. Pero po dahil po kay St. Charles, inihanda po o inihahanda ang mga nagpapari sa loob ng seminaryo para tunay silang mahubog at maging mga mabubuting mga pastol ng simbahan. So kaya po si San Carlos Borromeo ay naging patron ng mga seminaryo at ng mga nagpapari. Kaya po kung tatawag tayo kay San Carlos, ipagdasal natin na sana marami po yung mga magpari, mga pumasok sa seminaryo, nang sa gayon magkaroon po ng pagpapanibago sa simbahan. So si San Carlos po, kanya rin pong pinagsasabihan yung mga pari na maging mabubuti silang mga pastol. Kasi po dati yung mga pari parang kumbaga walang pagkakaiba sa hari. So parang kanila pong pamumuhay ay parang punong-puno ng kapangyarihan. So lagi pong paalala ni San Carlos na baguhin ang kanilang pamumuhay, yung kanilang pag-uugali upang maging mga mabubuting pastol para sa sambayanan. At dahil po sa mga reforma na ipinakilala po ni San Carlos Borromeo sa simbahan, marami po ang nabago at napagpanibago ang mga tao upang sila'y mas maging mga mabubuting Katoliko. Siguro po magandang aral din po sa atin ito na tayo po ay maging agents of change and renewal in our church and in our society. Maging instrumento tayo upang ang tao ay magbagong buhay. Siguro, hindi naman po natin kailangan na baguhin yung buong bansang Pilipinas o baguhin yung ating parokya para mas maging mabuti. Kung gumagawa po sana tayo ng paraan, halimbawa may makita kang isang tao, napapariwara, naliligaw ng landas. Kung ikaw kaya ang maging instrumento ni Lord, para po may mabago, para mas maging mabuting tao yung ating kapwa, then we can be like Saint Charles Borromeo. Ito po yung hamon sa atin. Sana, dahil po sa atin, hindi po maligaw ng landas yung ating kapwa. Dahil po sa atin, hindi po mapalayo sa Diyos ang ating kapwa. Kundi dahil sa atin, magbago ang ating kapwa upang mas malapit siya sa Panginoon. Tingnan po natin yung mga nasa sirkulo natin, yung mga kaibigan natin, yung mga kamag-anak natin. Malamang meron po tayong kakilala na parang nanghihina sa pananampalataya. Ayaw magsimba. Napapasuong sa sugal, sa addiction, o kaya naman po ay nagkakaroon ng mga habitual sins, nakakasanayan, yung mga gawang masama.
No? O kaya baka po meron kayong kapitbahay hindi mapigilan yung bibig sa pagchichismis. Ano? Baka po sana tayo ay maaaring maging mga instrumento ni Lord para po mabago yung kanilang buhay. Baka po tayo ang maging daan para po sila ay mas maging mga mabubuti at banal na Kristiyano. Ganun po yung ginawa ni San Carlos Borromeo. Nung panahon na marami yung nangihina sa kanilang pananampalataya, naliligaw ng landas, si San Carlos ang naging force, driving force, para po magbago ang maraming tao. Sana rin, ito rin po ang maging misyon natin. Maghanap po tayo ng mga tao na kayang baguhin. We change people hindi naman kinakailangan maramihan, kundi one at a time. So, sana makahanap tayo ng tao na magsisilbing tayong mga angel para sa kanila. Para sila ay maging mas mabubuti, para mabago ang kanilang buhay. And in the end, mababago natin yung ating pamilya, mababago natin yung ating mga kaibigan. Baka sakali, tayo ang maging spark para po magkaroon ng malaking pagbabago sa ating sambayanan, sa ating bansa, sa ating simbahan. So let us be agents of renewal and change among our brothers and sisters in faith. Yun po yung ating hilingin kay San Carlos Borromeo. San Carlos, sana po matularan kita. Meron po ako mabagong buhay. Meron po mga tao na mailapit ako sa iyo. Sana'y may mahango ako sa aking kapatid na nagkakasala upang sila ay mas maging mabubuti. Pangalawa pong naging katangian ni San Carlos, hindi lamang po siya yung nagturo sa mga pari nung panahon niya na dapat sila ay maging mga mabubuting pastol, kundi mismo si San Carlos Borromeo ang naging mabuting pastol sa kanyang kawan. Noong pong 1576, nagkaroon po ng malaking salot, pandemya sa Europa. Yung pong Black Plague. At isa po sa mga lubhang na apektuhan ay ang Milan, doon po sa Hilagang Italia, yung kanyang archdiocese. Nung pong time na yon, yung pong mga leader sa pamahalaan, nagsara ng kanilang mga opisina, sinabihan yung mga tao, isara ang mga bahay nila, yung pong ibang mga government officials, tumakbo, tumakas, lumayo doon po sa kanilang lugar. Pero ang nakakatuwa po, si San Carlos Borromeo, siya po ay nanatili sa kanyang archdiocese. At hindi rin po siya nanatili doon po sa kanyang tahanan, sa kanyang residensya. Siya po ay lumabas sa mga tao. Sinasabi nga raw po dito na si San Carlos nagpakain sa 60 to 80,000 na mga tao bawat araw. Kaya nga raw po nalubog sa utang yung kanyang archdiocese. Gayon din po, naaawa siya sa mga taong wala pong maisuot. Kaya po minsan daw po sa Milan, yung mga taong nagugulat, may mga pulubi ay nakabalot, nakasuot ng damit na gawa po sa tapestry. Yung po mga mabibigat na kortina ng palasyo ng arsobispo. At ayon po sa kwento, sa kasaysayan ng kanyang buhay, nung pong wala na po siyang maibigay na tulong sa mga taong giniginaw sa lamig, pinababa po niya yung mga mabibigat na kortina ng kanyang palasyo, pinagupit ito at ginawang damit para po sa mga pulubi. Talagang handa siyang tumulong sa mga tao sa panahon ng kanilang pangangailangan. Siguro po baka kapag po merong akong nasalubong na taong ginaw na ginaw, baka po ipahiram ko na rin yung sutana ko sa kanya para po mawala yung kanyang ginaw. Pero ito po ay isang pagpapakita na si San Carlos ay bukas ang kanyang tahanan para tumulong sa mga tao. At hindi lang yon, pumupunta po talaga siya sa mga may sakit
kahit po mapanganib yung panahon na iyon, na ito'y sila po ay humaharap sa problema ng salot, ng Black Plague ng panahon niya. At si San Carlos, tunay po na naging isang pastol at inspirasyon sa aming mga pari na sa harap po ng pandemya, hindi dapat matakot, hindi dapat magtago, hindi dapat tumakas, kundi lumabas upang tumulong, magkawang gawa at akayin ng mga tao patungo sa buhay na ganap. Ito rin po yung hamon sa atin. Sa panahon po ba ng peligro, katulad ni San Carlos, sa panahon po ba ng, tulad ngayon, ng pandemya, meron po ba tayong lakas ng loob para po tumulong, para po maglingkod, para po kalingain ang ating kapwa? Sa panahon po kasi na parang may emergency, sa panahon po kasi ng crisis, ang tendency po ng tao ay isalba ang sarili muna. No? Ganun po tayo eh. Sasalba mo muna yung sarili mo, okay, kinakailangan safe muna ako bago ko tumulong. No? Pero si San Carlos, hindi po niya alintana, kahit nga po siya isang kardinal, kahit isa siyang arsobispo, talaga namang bumaba siya sa mga tao at nakipamuhay, tumulong sa kanila. Ngayon, sa panahon po na ito, ano po ba uuunahin natin? Kaya ba nating unahin yung kapakanan ng ating kapwa bago po yung ating sarili? Alam niyo po bilang pakikiisa po ni San Carlos sa kaniyang buhay, sa mga tao, siya rin daw po ay natutulog sa karton, sa matigas na higaan, at namumuhay ng simple, na para po maipakita niya na talagang kaisa siya sa karanasan ng kanyang kawan. So, talagang hindi siya malayo sa karanasan ng mga taong ipinagkatiwala sa kanya, ng mga mananampalatayang Katoliko sa kanyang arkidiocese. At maganda po siguro na halimbawa para sa atin si San Carlos upang tayo rin po ay magbukas ng ating puso, ng ating tahanan, ng ating palad upang tumulong sa ating kapwa. Kahit na mayroong panganib, kahit mayroong pandemya, kahit na mayroong danger na naidudulot yung ating sitwasyon. The courage of St. Charles also gives us an inspiration to be always of help to our brothers and sisters, even in times of crisis. Naging mabuting pastor si San Carlos dahil inuna niya ang kapakanan ng iba bago yung kanyang sarili. Tayo rin po nawa, matutuhan din po natin na magmalasakit sa ating kapwa upang sa gayon maging mukha tayo ng ating Panginoong Hesukristo para sa iba. Ipagdasal po natin na sana sa atin pong pang-araw-araw na pamumuhay bilang mga mananampalatayang Katoliko, oo, sasabihin po natin si San Carlos ay isang banal na pastol, isang kardinal, isang arsobispo, at tayo mga ordinaryong Katoliko lamang. Pero we can also be like St. Charles. Sana po magdulot tayo ng pagbabago sa ating kapwa. Sana sa ating mga pang-araw-araw na gawain, tunay po na ito'y maging pagkakawang gawa, pagtulong at pagkalinga para sa ating kapwa. Matutuhan po naman nating unahin ang kapakanan ng iba bago ang ating sarili, sapagkat ito rin naman ang bilin ng ating Panginoon si Jesus sa atin, na mahalin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal ni Jesus sa atin. Magsitayo po tayo. Lumapit tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo kay Kristo
ng hindi pa bago-bago at makatugon sa hamon ng pagiging alagad. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway patuloy na magpakita ng tunay na pagiging alagad, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At inawang iwaksi ang pananalig sa mga material na kayamanan at matagpuan ang tunay na katatagan sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi tumalikod sa mga pagsubok at sa halip, harapin natin ang mga krus na dumarating sa ating buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may pinapasang krus sa katawan, isip o sa espiritual na paghihirap, naway matutong lumakad sa mga yapak ni Jesus, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kapatid na nagpasa ng krus ni Kristo sa mundong ito, naway maging maligaya na sa walang hanggang kasiyahan sa langit, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa sandaling katahimikan, ibulong natin sa ating mahabagin Diyos ang iba pa nating mga kahilingan at intensyon at ating ipagkatiwala sa Kanya ang mga taong pinangakuan natin ng ating mga panalangin. Ama naming Diyos, alam mo ang marami at iba't ibang pangangailangan namin sa buhay na ito. Bigyan mo kami ng tapang upang pasanin ang aming krus at sumunod sa mga yapak ng iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.